Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, doon sa mga maliliit na tanda na hindi pa nagaganap dito sa Al-Qiyamatus Sugra, yung huling natalakay natin yung paglitaw ng mga sunod-sunod na mga fitna doon sa hadith tungkol sa fitnatul ahlas. Ngayon inshallah, an-nususu al-mu'arrifa bil Mahdi. Ito na yung tungkol doon sa pagdating na ng Mahdi, khurujul Mahdi, ang pagdating ni Mahdi, at ang mga batayan sa Quran at Sunnah tungkol sa kanya. Sa si Mahdi, mahalaga siya, kumbaga yung kahalagahan niya sa mga mangyayari bago dumating ang araw ng paghuhukom, kasi siya yung nasa gitna. Siya yung dulo ng mga maliliit na tanda, at sa pagdating, kumbaga sa pagdating din niya, ibig sabihin parating na yung malaking tanda. Na syempre maaring mangyayari yung malalaking mga tanda na kumbaga sa panahon niya, kumbaga darating si Isa alayhis salam, at maaring pagdating ni Dajjal, buhay din siya, buhay pa si Mahdi. At syempre mahalaga na malinaw natin ang tungkol kay Mahdi, kasi yung mga ligaw na sekta, marami silang iba't ibang mga paliwanag o paniniwala tungkol sa kanya. Singa thabata fil ahadithi sahiha anna Allah tabaraka wa ta'ala yab'athu fi akhir zamani khalifatun yakunu hakaman adalan. Napagtibay sa mga hadith na sahih na si Allah sa dulo ng panahon ay magpapadala ng khalifa na magiging makatarungan at magiging matalino sa kanyang pamamahala. Yali amru hadihi al-ummah min ali baitir rasuli sallallahu alaihi wasallama min salali Fatima, na siya na magiging pinuno ng mga Muslim. Siya ay kabilang sa mga inapo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa angkan ni Fatima. So dito pa lang makikita natin doon sa inaangkin ng mga Shia na ang Mahdi ay kabilang sa kanila. So maaring nalaman nila yung tungkol sa hadith na ito. Tapos kinurap na nila, kaya inangkin na nila na pati mga imam nila na ginagawa nila mga Diyos na katambal ni Allah, ay inangkin na nila na 12 sila o 7 at iba't iba pang mga inaangkin nila na ang dulo sa kanila, ang huli sa kanila si Mahdi. Yuwafiku ismuhu ismur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ang magiging pangalan ni Mahdi ay katulad lamang din ng pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pangalan niya ay Muhammad at ang tatay niya ay si Abdullah. Wasmu abihi ismu abir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Yung magiging pangalan ng kanyang ama ay pangalan din ng ama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad wasafathul ahadith bi annahu ajalla o ajla al-jabaha, na inilarawan sa mga hadith yung ilan sa kanyang mga pisikal na mga katangian na kumbaga malapad daw yung kanyang noo, akna al-unf, matangos ang kanyang ilong, yamlaul arda adalan, at pupunuin niya ng katarungan ang lupa. Ba'daan muliat, matapos na ito ay mapuno, ba'daan muliat jawran wa dulman, matapos na pamumunuan niya ng may katarungan ang lupa, na bago pa ito ay napupuno ng kawalang katarungan at pang-aapi. At kabilang nga sa mga hadith na nababanggit tungkol sa kanya, unang-una, yung iniulat ni na Imam at-Tirmidhi at Abu Dawud mula kay Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tadhabud dunya hatta yamlikal arabu hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti,
na hindi mawawala ang dunya, hindi magugunaw ang mundo hanggang sa pagharian ng isang hanggang sa maghari sa mga Arabo ang isang lalaki na kabilang sa aking angkan. Yun nga yung salitang Ahlul Bait na ginagamit ng mga Shia para sa kanila. Kumbaga pinirata lang nila yun. Nababanggit talaga yun sa Quran. Nababanggit yun sa mga hadith. Pero hindi sila yun. Pinirata lang nila yun. So itong Ahlul Bait galing dito mismo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga hadith. Pero pinirata nila, inangkin nila na sila yun, o inangkin nila na yung tinutukoy doon, exclusively yung angkan lang ni Fatima, pero ang totoo niyan, si Al-Abbas ay Ahlul Bait, si Aisha ay Ahlul Bait, lahat sila na malalapit na kamag-anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng mga nakakatanggap mula sa faith. Naalala niyo yung faith, yung ganima na nakuha ng mga Muslim nang walang labanan. Sa isang bahagi nun, ibibigay sa mga kamag-anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun ang Ahlul Bait. So paano sasabihin ngayon ng mga Shia na hindi sila Ahlul Bait? Samantalang tukoy sa ganima o sa faith, sa distribution ng faith, na sila yung malapit na kamag-anak. At gayon din sa mga tagapagmana ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung meron mang pagmamana, kung meron mang pagmamana, kumbaga sila yung malapit sa angkan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang salitang Ahlul Bait ay nanggaling mismo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero pinirata lang ng mga Shia. Yuwati ismuhu ismi, ang kanyang pangalan ay magiging katulad ng aking pangalan. So ito ay hadith na iniulat ni Imam Tirmidhi at Abu Dawud. At gindi sa iba pang ulat, o fi riwayati li Abi Dawud, sa isa pang ulat ni Abu Dawud, law lam yabka minad dunya illa yawmun latawwalallahu dhalikal yawm. Kung meron na lamang nag-iisang araw na matitira sa dunya, pahabain ni Allah ang araw na yaon, hatta yab'athallahu fihi rajulan minni. Pahabain ni Allah ang araw na yon hanggang sa ipadala ni Allah ang isang lalaki na kabilang sa akin, kabilang sa angkan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o min ahli baiti, o kabilang sa aking tahanan, kabilang sa aking angkan. Yuwati ismuhu ismi, ang kanyang pangalan ay magiging katulad ng pangalan ko. Wasmu abihi ismu abi, ang magiging pangalan ng kanyang ama ay katulad ng pangalan ng aking ama. Yamlaul arda kasatan wa adalan, pupunuin niya ang lupa ng katarungan at pagkakapantay-pantay, kama muliat jawran wa dhulman, katulad ng kung paano itong nauna na napuno ng pang-aapi at kawalang katarungan. So dito sa mga hadith na ito, na iniulat ni Abu Dawud at yung isa kasama si Imam At-Tirmidhi na nag-ulat, so nababanggit yung ilan sa kanyang mga katangian, na siya ay kabilang sa pamilya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pangalan niya ay Muhammad bin Abdullah. Ngayon balikan pala natin yung naunang hadith. Hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti. Yung tinutukoy dito na Arab, sa konteksto dito, sasabi, di ba, hanggang sa pagharian o pamunuan ng isang tao na kabilang sa aking angkan ang mga Arabo. Kapag sinabi kasi yung Arabo sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun na yung nagiging, kumbaga, kasing kahulugan ng Muslim. Kapag sinabing Arabo nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasing kahulugan yun ng Muslim. So ibig sabihin, siya yung mamumuno sa mga Muslim. Kasi karamihan naman ng Arabo, sa panahon na yun, Muslim, o karamihan ng Muslim sa panahon na yun, Arabo. So sa ganitong konteksto siya inuunawa. Ang tinutukoy dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Arabo, yung mga Muslim sa pangkalahatan. Pamumunuan niya ang mga Muslim. Kasi marapat na malinaw ang bagay nito, kasi baka sasabihin ng mga tao, yung Arabo lang ang pamumunuan ni Mahdi. Hindi. Ito, inuunawa natin ito sa konteksto ng mga Muslim sa pangkalahatan. Kasi nung panahon nila, karamihan naman ng Muslim, Arabo. So kapag sinabing Arabo, naiintindihan nila na Muslim ang tinutukoy. Digmaan sa pagitan ng mga Romano at mga Arabo, Muslim ang tinutukoy doon. Digmaan sa pagitan ng mga Persian at ng mga Arabo, Muslim ang tinutukoy doon. Pagsakop ng mga Arabo sa North Africa, Muslim ang tinutukoy
doon. Sa ganun siyang konteksto, inuunawa. Sumunod na hadith na nababanggit mula kay Salama radhiyallahu anha. Inuulat ito ni na Ibn Majah, Abu Dawud at Al-Hakim. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdiyu min atrati, min waladi Fatima. Ang Mahdi raw na darating na sa dulo ng panahon na magiging pinuno ng mga Muslim ay magmumula sa aking angkan mula sa mga inapo ni Fatima radhiyallahu anha. Sumunod na hadith. Mula naman ito kay Ali radhiyallahu anhu at iniulat ito ni Imam Ahmad at Ibn Majah. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdiyu minna ahlul bait. Ang Mahdi ay kabilang sa atin. Kumbaga, kausap di Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito si Ali. Ang Mahdi ay kabilang sa atin na ahlul bait. Ang kan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuslihuhullahu fi laylatin, na itong tao na ito ay gagawin siya ni Allah na matuwid o ihahanda siya ni Allah sa pagiging Mahdi sa loob lamang ng isang gabi. Na yun nga, malalaman pa natin sa iba pang mga batayan, itong si Mahdi, sa umpisa ng kanyang buhay, hindi siya matuwid. O maaaring hindi naman siya makasalanan, pero hindi siya matuwid na matuwid, kumbaga. Pero dahil siya ay hinirang ni Allah, gagawin siyang matuwid ni Allah bago pa man niya pamunuan ang mga Muslim. Ngayon, meron bang problema rito? Kung halimbawang si Mahdi ay, kumbaga, itinuwid lang ni Allah para maging karapat-dapat sa pamumuno, walang problema. Kasi ang ESMA, usapin lang ito para sa mga propeta. So si Mahdi, hindi naman siya propeta. So kung magkakaroon siya ng mga kapintasan, halimbawa, kahit sabihin pa natin o malalaman natin na sa umpisa ng kanyang buhay ay maaaring hindi siya matuwid, kasi ito yung binibigay din na kahulugan sa hadith na ito, na yuslihuhullahu fi laylatin. Gagawin siyang matuwid ni Allah sa loob lamang ng isang gabi. So maaring hindi siya matuwid sa naunang bahagi ng kanyang buhay, walang problema. Walang problema. Si Omar nga, di ba? Ganun din. Pareho lang. Kafir pa yun. Hindi pa siya Muslim nun. Sumasamba talaga sa Diyos-Diyosan. Ito Muslim naman siya mula pagkabata. Maaring hindi siya ganun ka-eksakto kamatuwid, katulad ng marapat na pagiging matuwid ng mga pinuno, pero gagawin siya matuwid ni Allah, inshallah. Pang-apat na hadith. Mula ito kay Ali, muli, radiyallahu anhu, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith ito na iniulat ni na Imam Ahmad at Abu Dawud, law lam yabka min ad-dahri illa yawmun laba'athallahu rajulan min ahli baiti. Kung wala nang matitira sa panahon, liban na lamang sa isang araw, tiyak na ipapadala na ni Allah ang isang lalaki na kabilang sa aking angkan. Yumlu'uha adalan, napupunuin niya ang mundo ng katarungan, kamal muliat joran, katulad ng kung paanong napuno ang mundo ng pang-aapi at kawalang katarungan. Panglimang hadith, inulat ito ni Abu Sa'id al-Khudri, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdiyu minni, ajlal jabha, aknal anf, yamli'ul arda, kasatan wa adalan. So dito inilarawan ng ilan sa mga personal o physical na katangian ni Mahdi. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith ito na iniulat ni Abu Dawud, ang Mahdi daw o si Mahdi, malapad yung kanyang noo, matangos ang kanyang ilong, at pupunuin niya ang lupa ng pagkakapantay-pantay at katarungan, katulad ng kung paano itong napuno ng pang-aapi at kawalang katarungan. Yamliku sab'a sinin, siya ay maghahari o mamumuno sa mga Muslim sa loob ng 7 taon. So maaaring sa loob ng 7 taon na ito, ang ilan sa mga taon dito, syempre, mga panahon na nandito na sa dunya si Isa alayhis salam. Sumunod, pang-anim, mula kay Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, latamla'anna al-arda juran wa dhulman, tiyak na mapupuno ang lupa ng pang-aapi at kawalang katarungan.
So darating pa pala yung panahon talaga na mapupuno ang lupa ng pang-aapi at kawalang katarungan. Kung ngayon laganap ng pang-aapi at kawalang katarungan, kahit Muslim nang-aapi sa kanyang kapwa Muslim, nandudugas, nanlalamang sa kanyang kapwa Muslim, pumapatay, nagpapahirap sa kanyang kapwa Muslim, mas titindi pa ito. Mas titindi pa ito. Kaya nga dapat nangangaral tayo palagi tungkol sa bagay na ito. Nang sa gayon, yung susunod na mga henerasyon, alam nila ang kanilang gagawin, inshallah. Hindi yung para lang silang tanga. Nasa harapan na nila yung fitna, hindi nila alam kung anong gagawin. Kasi hindi nila pinag-aralan to eh. Ngayon, pinag-aaralan natin, alhamdulillah. So kung meron mang mararatingan ng mensahe na ito, alam nila na darating ang panahon na ito at mapaghahandaan nila inshallah. Ito ang pinakamainam na kaalaman. Ang kaalaman sa relihiyon, pinakamahalagang kaalaman. Secondary na lang yung ibang mga kaalaman. Kahit ano pang accomplishment mo sa dunya, kung wala kang kaalaman sa relihiyon, kumbaga, may pakinabang yun, oo. Pero para mapangalagaan mo, kung ano man ang pinahalagahan mo dito sa dunya, pahalagahan mo rin ang relihiyon. Kasi ito ang magpoprotekta sa anumang interest na meron ka sa dunya. Gusto mo ng payapang buhay, di mamuhay ka rin ng payapa sa iyong relihiyon, inshallah. Mamuhay kang payapa para kay Allah, inshallah. At ihanda mo ang iyong sarili sa mga ganitong mga fitna. So darating nga ang panahon na mapupuno daw ang mundo ng kawalang katarungan at pang-aapi. At sa kalagitnaan ng mga panahon na ito, ba'athallahu rajulan minni, ipapadala ni Allah ang isang tao na kabilang sa akin, kabilang sa angkan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito, linawin din natin uli, ba'athallahu rajulan minni. So tinukoy niya dito, ba'atha. Ibig sabihin, ba'atha, isusugo niya o ipapadala niya. Pero hindi ito ibig sabihin na si Mahdi ay sugo o propeta. Malinaw na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kahuli-hulihang sugo at propeta. Ganito lang siya nababanggit, ba'atha. Pero hindi ibig sabihin ito na propeta siya. Ismuhu ismi, ang pangalan niya ay pangalan ko. Fayumliuha kasatan wa adalan, pupunuin niya ang mundo ng katarungan at pagkakapantay-pantay. Kamamuli at joran wa dulman, katulad ng kung paanong napuno ang dunya ng pang-aapi at kawalang katarungan. Iniulat ito ni Al-Barras at Ibnu Adi doon kay sa kanyang Kamil. Iniulat din ito ni Abu Naim doon sa kanyang Akhbaru, Asbahan, at ni Imam Al-Hakim, ni Imam Ahmad ibn Hibban, at iba pa na mga nag-ulat nito, alhamdulillah. At sa iba pang mga ulat, nababanggit pa nga na, kumbaga, la taqumus sa'a, kumbaga may ibang dagdag na teksto doon sa iba pang mga ulat, la taqumus sa'a, hatta tamla'a dhulman, wajuran, wa udwanan. Hindi raw darating ang araw ng paghuhukom hanggang sa mapuno ang mundo ng pang-aapi, kawalang katarungan, at udwana. Yung udwan na tinutukoy dito, kumbaga, ito na yung mga yung kaguluhan. Thumma yakhruju rajulun min atarati. At sa kalagitnaan ng mga kawalang katarungan na ito ay lilitaw ang isang lalaki na mula sa aking angkan o min ahli bayti, o kabilang sa aking mag-anak. Yamliuha kasatan wa adalan, pupunuin niya ang mundo ng katarungan at pagkakapantay-pantay. Kamamuli at joran wa dulman, katulad ng kung paanong napuno ito noon ng pang-aapi at kawalang katarungan. Na mapansin natin sa lahat ng mga hadith na ito, tungkol kay Mahdi, nababanggit na ang mundo ay mapupuno ng kawalang katarungan at pang-aapi. Kasi ito yung magiging distinction ni Mahdi, na siya talaga yung totoong Mahdi. Kasi marami ngayon nag-aangkin na sila yung Mahdi. Marami. Maugulat ka na lang, bigla-biglang nag-aangkin na siya pala yung Mahdi. Bawa niyan yung isang author nung nakaraan, sumikat yung mga libro niya, si Harun Yahya. Tapos meron pang, sabayin, yung Indiano. Yung Indiano, di ba, napanood niyo yun sa Facebook o sa YouTube, siya daw si Mahdi. O ngayon, tinanong siya, si Mahdi, Arabo, nag-Arabic yun. O di nag-Arabic kay Indiano, sabi niya,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. O, malinaw na hindi siya si Mahdi. Hindi siya si Mahdi. Maraming magpapakilala. Ngayon, kumbaga, para malaman natin na siya talaga si Mahdi, iiral ang katarungan sa kanyang pamumuno. Katarungan na pangkalahatan. Siyempre, magagawa niya lang yun dahil sa kapangyarihan ni Allah. Dahil sa kapangyarihan ni Allah, alhamdulillah. So ito yung kung bakit paulit-ulit itong mga bagay na ito. Napupunuin daw ni Mahdi ang mundo ng katarungan at pagkakapantay-pantay matapos na mapuno ang mundo ng kawalang katarungan at pang-aapi. Yun ang magiging batayan natin. Na dumating na nga si Mahdi. Yun ang magiging batayan natin. Hindi yung kung ano-ano lang na inaangkin ng mga tao na sila ang Mahdi. Waqad qala al-Hakim fi isnadihi hadhihi riwaya sahih ala syarti asy-syaikhain. So itong yung pangalawang bahagi na binanggit natin, sinabi niya al-Hakim, yung isnad daw nito inshallah ay sahih ayon sa kondisyon ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim. So sila Imam al-Bukhari at Imam Muslim, tinatawag silang asy-syaikhain, kapag sinabing syaikhain ng hadith, silang dalawa yung tinutukoy dito. So, ibig sabihin, ang hadith na ito ay mapagkakatiwalaan, inshallah. At hindi wawafakahu al-Dhahabi wa syara Abu Naim ila tashihihi. So, sumang-ayon din dito si Imam al-Dhahabi, yung author ng Siyar A'lamin Nubala, at gayon din si Abu Naim na isa sa mga kolektor ng hadith na ito nga ay sahih. At gayon din sa iba pang ulat, mula ito kina Imam al-Hakim at iniulat ito mula kay Abu Sa'id al-Khudri, yakhruju fi ummati al-Mahdi, lilitaw sa aking umma ang Mahdi, yuskihillahu al-gaitha, kumbaga ipapadala sa kanya ni Allah ang ulan. Kumbaga sa pamagitan ni Mahdi, di ba, sa kanyang pagiging makatarungan, darating sa kanya ang ulan. Yun nga, yung mga sakuna halimbawa ng pagkatuyot at iba pa, mawawala lang ito kapag nagbalik loob ang mga tao. At ibig sabihin nito sa pagdating ni Mahdi na nagbabalik loob siya, di ba? Siya yung pinuno ng mga Muslim, dudulutin niya rin ang mga tao ay magbabalik loob kay Allah. So darating na ang tulong ni Allah. So sa maraming mga pagkakataon ng Muslim ay nakakaranas ng hirap sa kanyang buhay, isa lang yung kailangan niyang gawin, magbalik loob kay Allah. Pero ang problema, kapag ang Muslim hindi umaamin na siya nga ay nagkakasala, hindi umaamin na siya nga ay haram ang kinikita. Kasi yun ang pangunahin na pangunahin na pumipigil na matanggap ang dua. Katulad nga doon sa hadith, di ba? Yung tao na tinataas pa niya yung kanyang kamay, tumatawag siya kay Allah, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Pero ang kanyang pagkain ay haram, ang kanyang damit ay haram, ang kanyang inumin ay haram. Paano yustajabu lah? Paano pang tutugunin ni Allah ang kanyang panalangin? Kaya nga, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Sa'ad bin Abi Waqqas, atib mat amak, takun mustajabat da'wah. Gawin mong maayos ang iyong pagkain, kumbaga, gawin mong halal ang iyong pagkain, takun mustajabat da'wah. Kapag ginawa mo yun, tutugunin ang iyong mga panalangin, insyaallah. Dahil nga kung yung nararamdaman ng tao, hindi natutupad yung kanyang mga panalangin, syempre yung panalangin naman, di ba, maaaring hindi naman yun matutupad per se, as is, hindi. Pero mararamdaman ng tao yan kapag nahihirapan na siya sa buhay niya. Ibig sabihin yun, meron siyang kailangan baguhin sa buhay niya. Meron siyang kailangan baguhin sa buhay niya. Yung salaf, rahimahumullah, mahigpit sila sa bagay na ito actually. Mahigpit. Merong isang kalimutan yung pangalan ng sahaba na yun. Nagbenta sila ng camel. Tapos ang pinagbenta niya ng camel niya yung anak niya. Nung nabenta na ng mga anak niya yung camel, hinanap pa niya sino nakabili ng camel. Kasi mga anak pala niya, nung binenta yung camel, hindi sinabi ng mga anak niya na may problema yung camel sa paa. Hindi nasabi. Ngayon, ang gusto niyang sabihin kasi doon sa bibili, hinanap niya talaga, itong nakita niya yung nakabili,
bakit mo binili yung camel ko, para saan ba? Gagawin mo ba tong karne o gagawin mong sasakyan? Nagtanong yung tao, ba't mo ba tinatanong? Ano mong kinalaman mo dito? Sabi niya, kalimutan yung pangalan ng sahaba, hanapin ko nga. Nabenta sa'yo ng mga anak ko yung camel eh. Benta niya sa'yo. Na, yun nga, kung gagawin mo lang itong pangkain, walang problema. Pero kung gagawin mo itong sasakyan, hindi pwede. Kasi may sakit yung paa o may kapansanan. May kapansanan. So yun nga, hanggang doon na lang yun, narinig ko lang kasi sa lecture yun, hanggang doon lang yung bahagi ng kwento na narinig ko. Pero yung nga, parang wala nang ibang sinabi yung tao na nakabili, nagpasalamat lang siya. Sinabi niya na nagdua siya kay Allah na maging mabiyaya pa yung pagnenegosyo nung sahaba. At ganyan nga, wala namang nabanggit na sinoli yung camel. So maaring yung camel binili talaga para sa pagkain. Para sa pagkain. Tapos meron pang kwento si Salaf din, nakalimutan ko na naman yung pangalan. Magaling daw siya, magaling. Tapos may mga pagkakataon na nauutal siya. Nauutal o nakakalimot habang nagsasalita. Ngayon tinatanong siya ng mga tao, bakit nauutal ka minsan, samantalang galing-galing mo naman, kumbaga. Bakit ka parang natutulala? So sabi niya, epekto daw yon nung pagdede niya, di ba nung unang panahon yung mga baby, dumidede naman kung kani-kanino eh. Dumedi daw siya dun sa alipin ng nanay niya. At yung alipin ng nanay niya, hindi nila alam kung sigurado bang halal ang kinakain. Kung siguradong halal ang kinakain. Kasi yung tatay niya, sinisigurado niyang halal yung kinakain nila. Pero yung katulong nila o yung alipin nila, hindi nila alam kung sigurado bang halal yung kinakain nun. Napadede siya dun. At bilin na bilin ng tatay niya na huwag siyang dedede kahit kanino. Ayun, wala naman siyang kinalaman dun eh. Kumbaga, baby pa siya nun eh. Pero iniugnay niya yung ganun na kalagayan niya doon sa pagdede niya doon sa tao na haram ang pagkain. Napakahigpit nila sa banala. Yung tatay ni Imam al-Bukhari, ganun din. Napakahigpit nila sa bagay na ito. Meron pang si Sa'ad bin Abi Waqqas din yata yun eh, nangyari. Meron siyang ginagatasan na tupa. Yung ginagatasan niya na tupa na yun, pumasok sa bahay nung kapitbahay nila, nanginain doon. Nanginain. So yung tupa, ginagatasan nila yun, hindi nila talaga yung ginatasan ng ilang araw. Parang jalala, di ba? Yung jalala, yung hayop na gala. Hindi mo yun pwedeng katayin agad eh. Itago mo muna yung mga 3 araw makakain ng halal bago mo siya katayin. So ganun yung ginawa nila. Hindi nila yung kinatay o hindi nila yung ginatasan agad kasi haram yung kinain. Haram yung kinain. So yung hayop, ganun na lang. Yung hayop na kumbaga haram yung kinain, hindi rin nila kinakain o hindi rin nila kinagatasan. So ganun sila kahigpit. So ito yung dahilan kung bakit darating yung ulan sa pagdating ni Mahdi. Kasi nagpapakamatuwid siya at nagsisikap din yung mga kasama niya na magpakamatuwid. So ito, inilalagay lang natin ito sa konteksto kasi yung mga Shia, yung mga Sufi, ginawa nilang magical masyado yung katauhan ni Mahdi. Pero hindi, titingnan natin, pag-aaralan natin yung katauhan ni Mahdi ayon sa kung ano ang nababanggit sa mga batayan, sa mga hadith, lalong-lalo na. So yun nga, yuskihillahul gaitha. Padadalhan siya ni Allah ng ulan, hindi dahil sa kapangyarihan niya yung nagdulot na umulan. Katulad ng sasabihin ng mga Shia, di ba? Ganito, ganyan, merong kapangyarihan si Mahdi. Hindi, ito ay dulot ng kanyang pagiging matuwid. Inilalagay lang natin ito sa konteksto. وَتَخْرُجُ الْأَرْضَ وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ nabataha at lilitawin, patutubuin ng lupa ang mga halaman nito. Muli, hindi ito dahil sa kapangyarihan ni Mahdi o sa kanyang pagiging espesyal. Dulot ito ng kanyang pagiging matuwid at pagiging matuwid ng kanyang mga kasama. Sinasabi ko ito, pati ba kasama, kasi hindi pwedeng si Mahdi lang ang matuwid. Kailangan lahat. Hindi pwedeng yung pinuno lang yung matuwid, tapos yung mga kasama niya, puro kupal. Kaparang si Musa alayhis salam. Walang mangyayari. Dapat pare-pareho silang matuwid, katulad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamumuno, at ganyan din sa mga salaf. Lahat sila pare-parehong matuwid. Hindi pwedeng pinuno lang ang matuwid.
tapos yung tagasunod hindi matuwid. At mas lalong hindi rin pwede matuwid yung nasasakupan, tapos yung pinuno kupal. Mas matindi yun. Mas masahol yun na kalagayan. So dapat pare-parehong matuwid ang jamaa, inshallah. Nang sa gayon makikinabang sila ng ganito. Pagdating ng ulan at pagtubo ng halaman sa lupa, inshallah. Ito nga'y nangyari sa panahon ni Mahdi dahil sa kanyang pagpapakamatuwid. Wa yu'til mal sahahan, na sa panahon ni Mahdi, kumbaga lalaganap yung yaman, dadami yung pera. So kasama na ito doon sa natalakay nga natin nung nakaraan, na dadami masyado yung pera na wala nang tatanggap ng sadaka at wala nang tatanggap ng zakah. So dito sa panahon ni Mahdi, so dadami yung yaman at pamimigay niya rin ito lahat. Ipamimigay niya lahat. Hindi niya ito susuluhin. Wa tukthiru al-mashiya, at dadami daw yung mashiya, yung mga alagaing hayop, mga pastuling hayop. Baka, tupa, kambing, dadami yun. Wa tu'damul ummah, at kumbaga magiging malakas at makapangyarihan ng umma na ito sa panahon ni Mahdi. Hindi katulad ngayon. Yung mga Arabo, sunod-sunuran sa mga kuffar. Si Donald Trump, nandun na naman sa mga bansang Arabo, na ikipag-meeting sa kanila. Yaishu sabaan o thamaniyan, yani hujajan. At si Mahdi, mabubuhay siya ng 7 taon o 8 taon dito sa mundo bilang Mahdi. Ibig sabihin, pagka naging Mahdi na siya, kumbaga paglitaw niya bilang Mahdi, mabubuhay pa siya ng 7 taon o 8 taon dito sa mundo. Siyempre darating muna si Isa alayhis salam. Again din, panghuli sa mga nababanggit sa mga hadith, iniulat ng Ashabus Sunan, ito yung ang tinutukoy na dito, sila Imam at-Tirmidhi, sila Ibn Majah, Abu Dawud at iba pa. Gayon din si Tabarani. Iniulat nila ito na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Law lam yabka min ad-dunya illa yawmun latawwalallahu dhalika al-yawma hatta yab'atha fihi rajulan minni." So katulad lang din to ng iba pang nabanggit na hadith, pero may dagdag na detalye dito. Kung wala nang natitira sa mundo liban na lamang sa isang araw, pahabain ito ni Allah upang maipadala na niya ang isang lalaki na kabilang sa aking angkan. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "O min ahli baiti," kabilang sa aking mga kamag-anak na malalapit. "Yuwati'u ismuhu ismi," ang pangalan niya ay pangalan ko. "Wasmu abihi ismu abi," at ang pangalan ng kanyang ama ay pangalan ng aking ama. "Yamli'ul arda adalan," at pupunuin niya ang lupa ng katarungan. So, itong mga hadith na ito, lahat-lahat, alhamdulillah, ito lang yung nababanggit, kumbaga, sa pagsisimula ng pagdating ni Mahdi. Marami pang ibang mga hadith. So, yung paglitaw ni Mahdi, kumbaga, na-establish na natin ngayon, hindi siya mahimala o hindi siya, kumbaga, magical o, kumbaga, katulad ng pinalalabas ng mga Shia na, kumbaga, may kababalaghan. So, ang paglitaw ni Mahdi ay ang pagpapahintulot ni Allah dahil dumating na nga malapit ang dulo ng panahon at dudulutin ni Allah sa pamagitan ni Mahdi na mangyari ang ilang mga bagay na itinakda na niya. Siyempre, may kita natin pinakamahalaga na aral kasi di ba ngayon may hina ang mga Muslim? Ang mga Muslim hiling na magkaroon ng khalifa. Actually, hindi mangyayari yun eh. Kahit anong tatag ng mga Muslim, ng ISIS o ng mga teroristang grupo, hindi mangyayari yun. Mangyayari na lang talaga yung pag dumating si Mahdi. Hindi rin lalaya ang Palestine. Maaring ganun din ang mangyayari. Hindi lalaya ang Palestine hanggang sa dumating ang Mahdi. Hindi lalaya ang Uyghur, hindi lalaya ang Kashmir, hindi lalaya ang Rohingya hanggang sa dumating si Mahdi. Kaya ang kailangan natin ngayon magtiis, inshallah. Kasi yung mga tao doon, di makapagtiis eh. O yan, tinan nyo yung Hamas. O, nakipagbeso-beso sila sa mga Shia. O, ginagamit lang sila ngayon ng Iran.
Kapag gagawa sila ng katarantaduhan, manbibiktima sila ng sibilyan, yung mga sibilyan din na Palestino ang ginagantihan. Papatay sila ng isang Hudyo, 1,000 ang igaganti ng mga Hudyo na papatayin nilang bata. So dapat alam nila yung bagay na ito. Pero nga, ang mga tao, katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Khabbab bin al-Arat, walakinnakum tasta'jilun. Darating sa inyo ang tulong ni Allah. Darating sa inyo ang tulong ni Allah, pero kayo nagmamadali. Masyado kayong nagmamadali. So itong tungkol kay Mahdi, maring ito na lang talaga yung yung mangyayari na pagtatagumpayan ng mga Muslim yung kanilang mga pinaghihirapan o tinitiis sa mga panahon na ito. Kaya mainam na makilala natin siya ng husto, inshallah. Tutuloy ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.